Alright, magandang gabi po sa lahat natin ng mga viewers. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. May gusto lang po ako na i-share sa inyo. Tungkol po ito sa panawagan ni Ka Eric sa kanilang lahat ng mga supporters. Aba, walang kadala-dala. Eto naman po, ang kanyang panawagan, tinatawag na Bangon Sambayanan. Wow, sana all. Yun din sana ang panawagan natin Bangon Sambayanan. Ang problema, iba-iba po ang ating pananaw. So ito bago po tayo magpatuloy, pakinggan po natin ito si Ka Eric Siles mga ka-action. Voice over lang ang inyong maririnig audio lang mga ka-action, para hindi tayo magkaroon ng violation. Mga kababayan, ito po si Ka Eric at ako po ay naririto sa isang paliparang panghimpapawid at ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan para sa darating na Biyernes, September 5. Bangon Sambayanan, yan po ang panawagan natin all over the country at saan mang bahagi ng ating bansa na may public plaza, may municipal hall, may municipal plaza, may public place. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na nagagalit at sobra pong naiskandalo sa pandarambong at pangungulimbat sa kabanang bayan, si Ka Eric po ay nananawagan bilang volunteer na hindi na po natin antayin na tayo ilugmok at tuluyang ilubog ng gobyernong Marcos na ito sa ating mga mamamayan. Sa Biyernes po, lumabas tayo September 5. Sa Manila po, sa EDSA Shrine po tayo, alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon. Volunteer po ito lahat. Magdala ng sariling placard, magdala po ng pang-ingay, at sa lahat ng mga makakakita at makakarinig sa video na ito ni Ka Eric, panahon na po ng pagkakaisa at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Sobra-sobra na po. Hindi lang bilyon ang ninanakaw, kundi trilyones na. So sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hindi na po kayang tiisin ang ganitong uri ng kalapastanganang ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos kasabwat si Romualdez, sila po ang pasimuno ng punot dulot ugat ng kung bakit nanumbalik po ang tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in government, at wala ng ibang dapat singilin at sisihin kundi ang pananatili ng gobyernong Marcos at Romualdez na naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng mga mandarambong at mangungulimbat sa kabanang bayan sapagkat kinokonsente ito ng gobyerno ni Marcos kasabwat si Romualdez. Kaya ang mga Pilipino po pinapanawagan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa amang bahagi ng mundo na mayroon po mga Pilipino, 1, 2, 3, 4, 5 tayo, kumuha ng pang-ingay, kumuha po ng sariling placard natin, kartulina, lumabas po tayo sa darating na September 5, Bangon Sambayanang Pilipino. Alas 11 ng umaga, may symbolic action sa EDSA Shrine, and then alas 6 ng hapon din po. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na gustong makilahok po at marinig ang ating pagtutol, pagkondina at pagkagalit sa malawakan at iskandalusong pandarambong sa kabanang bayan, lumabas tayo September 5. Ito po si Ka Eric, nananawagan ng volunteer participation ng bawat matinong mamamayang Pilipinong patuloy na nagmamahal sa ating bansa, at ayaw nating ang ating bansa ay tuluyang malugmok at malubog po dahil sa kapabayaan at katarantaduhang ginagawa ng pandarambong ng gobyernong Marcos at Romualdez na siyang naging dahilan kung bakit lumawak po ang pangungulimbat sa kabanang bayan. September 5, wherever you are, public plaza, municipal plaza, at sa mga municipal hall, at sa Manila po, dyan sa may EDSA Shrine, alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon o ng gabi, magkita-kita tayo. Ito ay panahon ng sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat, mabuhay ang mamamayang Pilipino. We have to redeem our country from the evil regime of Marcos and Romualdez. Panahon na ng pagkilos at pagtindig, panahon na upang bawiin ang bayang Pilipinas sa pagsakmal ng mga mandarambong at mga buayang politikong pinangungunahan ni Marcos at Romualdez. See you September 5, Black Friday protest. Bangon Sambayanan. So yun na mga ka-action, mga kakamping, narinig na po natin si Ka Eric. Oy, magdala daw kayo ng mga placard at pampaingay. Oo, kasi kahit konti lang kayo, basta maingay, mukhang marami na yan. Diba? O, ito na lang ang pinakatanong natin mga ka-action, mga kakamping. Diba? O, noon na kasagsagan ng usapin ng trial sana sa Senado,
na dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga di umanong mga aligasyon laban sa kanya. Wala man silang paki. Oo, 'di ba? Gusto nyo pala na mapanagot ang mga ganito na mga pero dapat maging fair po kayo, 'di ba? Maging patas po kayo. Oo. Si Vice President, maraming Pilipino ang nanawagan na dapat sagutin ni Vice President ang mga di umano'y aligasyon laban sa kanya regarding sa mga confidential fund. Kung ang tinutukoy mo na mga na yan, regarding ba dyan sa flood control, kung yan ang tinutukoy mo, para sa akin, hindi po masisisi natin si Mr. President. Ang sisihin ho natin talaga dyan, ang panagutin ho talaga natin dyan, yung mga ilan sa mga naipapatawag sa hearing. Di ba? Oh, si Mr. President, seryoso siya na panagutin ang dapat managot. Di ba? Ngayon, manawagan kayo. O sa bagay, freedom nyo naman yan kasi nasa Pilipinas ho tayo. Malaya ho kayo. Di ba? Oo, pero kung gusto nyo po ng pananagutan, dapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga issue, abay, magkaisa ho tayo. Di ba? Pero kung napaka-unfair naman kasi, nung kasagsagan ng trial ni Vice President, wala lang sa inyo. Di ba? Kung gusto nyo na bumangon ang Pilipinas, dapat kahit iniidolo nyo, hayaan nyo na sagutin niya sa maraming Pilipino, sa lahat ng Pilipino, para doon mapatunayan ni Vice President na malinis ang kanyang pangalan sa di umano'y mga aligasyon laban sa kanya. Di ba, mga ka-aksyon, mga kakamping? Oh, yan lang po dapat, no? Pero okay lang. Freedom naman nila yan na magtipon-tipon, no? Oh, manood na lang ho kami sa inyong pagtipon-tipon, ha? Okay, so yun lang po mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.